Alright, so kung titingnan po ninyo at susuriin mabuti, sino yung mas maraming krimen na ginawa? Idagdag mo pa yung mga proyekto katulad ng Panay-Guimaras Negros Bridge na kung saan ay nakautang na po ang gobyerno ng halagang 174.49 billion pesos sa Import and Export Bank of Korea. Pero bakit pinondohan pa rin sa ilalim ng 2022 General Appropriations Act yung tulay na hindi pa nauumpisahan ng halagang 50 million? Noong 2023, ang naturang tulay ay pinondohan na naman ng 59 million pesos. Bakit kailangan pondohan mo ang isang tulay na fully paid na? Yan po ay lumabas at hindi po nasagot ni Soljan Menardo Guevara nang siya ay tanungin ni Justice Amy Lazaro Abier. So to cut the story, ang tanging naisagot at sinasagot ni Solicitor General Menardo Guevara sa Korte Suprema kapag siya ay tinatanong, it was very, mahirap daw mag-speculate. It was so very hard to speculate. And it was based on the wisdom of the Congress. O diba? Na sa Tagalog, mahirap mag-speculate, Madam Justice. Ipinauubaya ko ito sa kongresista, sa mga kongresista, kung bakit nila pinondohan ito, bakit nila ito ginawa, and so on so forth. Noong nakaraang taon din, tinanggalan din ng 59 million pesos ang Malasakit Center na nagpapakita na pinilay po ng administrasyong ito ang lahat ng makinarya ni dating Pangulong Duterte. Tinanggalan po ng pondo ang Malasakit Center. Tinanggalan din po ng pondo ang Porpis. Isinara ang mga negosyo na inaprubahan, pinirmahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ito ay tinawag nilang POGO. At noong huling State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr., ini-announce po niya ang total ban ng POGO sa Pilipinas. Kung mapapansin po ninyo mga kaibigan, maraming mga negosyo ang nagsara. Lahat po ng mga Chinese-owned companies ay isinara. Pinadeport ang mga Chinese nationals. Pero kung mapapansin po ninyo mga kaibigan, mas dumami ang mga sugal na kung saan ay mas marami ang naghihirap dahil sa pagkalulong sa mga online games kagaya ng mga scatter. Diba? Sino-sino ang mga endorser ngayon ng mga online games na yan? Napakarami, hindi ba? Mga kababayan, mag-research kayo. Ang dami pong mga online games ngayon. Marami ang nalulong sa pagsusugal. Kung inyong babalikan ang naging pahayag ni Senate President Chis Escudero, sabi po niya, hindi naman nag-umpisa kay President Duterte ang POGO. Wala pong ginawang POGO ang dating administrasyon. Hindi po niya pinayagan ang POGO. Ang ginawa po ni President Duterte noong kanyang kapanahunan bilang Pangulo ng Pilipinas ay mas pinaigting po nito
ang verifikasyon at registration ng mga illegal gambling sa Pilipinas. Ang namamahala noon sa mga sugal ay ang SESA. Dahil ang SESA ay hindi nagtatrabaho ng maayos, kakaunti ang tax na nalilikom ng gobyerno sa mga illegal na pasugalan. Dahil sa Executive Order number 13 na inilabas at pinirmahan ni President Duterte, inilipat ang pamamahala sa PAGCOR. Lahat ng mga pasugalan na pinamumunuan at ino-operate sa Pilipinas pero ang nagsusugal ay mga nasa abroad, ay nilakihan po ang tax. Isang bagay kung saan malaki po ang nakokolektang tax ng gobyerno. Ano po ang layunin ng Executive Order number 13? Upang ang mga gaming platform na legal na ino-operate sa Pilipinas ay mas tumibay at mas lumakas. Dahil nung panahon po na SESA ang namamahala, ang mga taga-ibang bansa po ang yumayaman at kumikita. Dahil nakapag-o-operate sila sa Pilipinas pero kaunti lamang yung tax na nakokolekta sa kanila. Mula po nang inilipat sa PAGCOR, malaki na po yung tax na nakokolekta. Kaya nga nagtataka si Senate President Chis Escudero. Ipinagbawal ang POGO pero pinalitan ito ng PIGO. Ano po ang ibig sabihin nito? POGO, Philippine Offshore Gaming Operators. Ibig sabihin, ang nagmamanage ng mga negosyo ay mga Pilipino, pero ang naglalaro ay mga taga-ibang bansa. Ibig sabihin, yung pera sa abroad, pumapasok sa Pilipinas. Yan po ang layunin ng POGO. Whereas yung PIGO, Philippine Inline Gaming Operators. No? Ibig sabihin, yung mga operator ng PIGO ay nasa ibang bansa at ang mga naglalaro ay mga Pilipino. So ang pera ng mga Pilipino ay lumalabas patungo sa ibang bansa. So kung kayo ang pamimiliin, ano ang mas maganda? POGO o PIGO? Yan po mga kaibigan. Ang napakasakit na katotohanan na hindi po naiintindihan ng maraming kababayan natin. Dahil hindi kayo marunong magbasa. Okay? I-search po ninyo Executive Order number 13. Napakadali pong intindihin. Okay? So, ilan lamang po yan sa mga krimen na ginawa ng administrasyong ito ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Eto pa mga kaibigan, yung mga Chinese national na pinaghihinalaang bahagi ng POGO ay ipinadeport. Pero mayroong mga sinasabing operator ng PIGO na pinalusot sa NAIA. Naging maingay pa nga po ang anak ni Senator Tito Soto na talaga namang marami siya di umanong pinalabas ng mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa dahil sila po ang hahawak ng PIGO. O, di ba mga kaibigan? So, kung susuriin nating mabuti, mas marami pong mga pagkakasala, mas maraming krimen ang ginawa ng administrasyong ito ni President Bongbong Marcos Jr. Ngayon, kailangan pa ba nilang mangalap ng ebidensya? Hindi na, mga kaibigan. Hindi na, sapagkat alam na ng taong bayan. Alam na ng buong mundo dahil nasa ICC ngayon si former President Rodrigo Roa Duterte upang, alam nyo na,